Ipinatupad na ng ilang bangko sa bansa ang 20% na dagdag buwis sa interes ng time deposits at ilan pang deposit products. Alinsunod ito sa Capital Markets Efficiency Promotion Act. Nilinaw naman ng Department of Finance na hindi sa buong deposit ng isang kliyente ipapataw ang buwis na ito kundi sa interes lamang ng deposito. Sabi po ng ahensya, sa lumang sistema raw kasi ng pagbubuwis ay pumapabor lamang sa may mas maraming pera. Sa bagong batas daw na ito, isang rate na lang ang sisingilin sa anumang deposito. Nilinaw din ng mga bangko na hindi kasama rito ang mga dineposit bago mag-July 1. Mananatili raw sa dating halaga ng tax ang mga ito hanggang sa mag-mature at kunin sa bangko. O siyempre po, alam namin na isa ako sa mga knee-jerk na talagang nainis nung nalaman ko yan eh. Oo, kasama rin ako dyan. Hindi naman sa dahil marami tayong limpak-limpak ang pera natin sa bangko. Pinaghirapan natin Pinaghirapan natin. naman. Diyos ko, yung init ng ulo ng tatay Bonnie Halili ko kanina. Ay, yung mga kaibigan, ko yung mga kaibigan kong mayayaman, talagang sila rin, yung mga pinag-impukan din nila, medyo nagalit din sila dyan. So mabuti, hayaan natin na yung pong aming editor namin sa business dito po sa One News 1PH, si Miss Regina Lay po, si Reg ay nagkaroon ng explainer kanina kasama si Bok sa USL para po matanggal ng konti yung kaba ninyo at maipaliwanag. Narito po yun. Hindi siya bago. Yun yung may mga misconception. Marami din tayo nakikita mga misconceptions online. May tatlo lang. Una sa lahat na dapat kong klaruhin, which is number one, hindi siya bagong tax, right? Ang pinakamalaking pagbabago lang ng nitong tinatawag nilang CMEPA law is tinatax na talaga ngayon ang mga long-term deposits. Ang ibig sabihin long-term, yung mga may maturity upwards of 5 years. So dati, pag meron kang deposits or meron kang investments na short-term, less than 3 years, tinatax ka na talaga ng 20%. Baka hindi lang napapansin. Pero ngayon, standardized na yun ng DOF. So, lahat ng investments, kahit na short-term, long-term, tinatax na ng 20%. Yun yung pinakamalaking pagbabago. So, pangalawang misconception is hindi principal yung tinatax. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang 100,000 pesos sa bangko na nilock in mo ng 5 years, ang interest na kinikita mo doon is mga 6,000 pesos a year. Let's say 6% yung interest na binigay sa'yo na bangko. Yung sa 6,000 pesos a year na kinikita mo in the 100,000 pesos, yun lang yung itatax nila. So, what is 20% ng 6,000, it's 1,200. So, mababawasan ng 1,200 yung kita mo every year in that 100,000 pesos na in-invest mo to begin with. Ngayon, pangatlong misconception is hindi ito retroactive, which means lahat lang na magde-deposit o magde-save from July 1 onwards this year ang maapektuhan. Lahat ng mga dati mo na napasok sa bangko, hindi yun maiiba. So, ganito po yan. Kaya namin pinlayback yan. Sa mga hindi po, mga mamaya, pwede nyo i-rewind din mamaya para mas maintindihan po ninyo. Sinasabi po namin yan, syempre, technically, ayaw natin talaga ng new taxes. And technically, ayaw natin na may dagdag buwis tayo binabawasan. Allergic kami dyan. Totoo yan. Allergic kami dyan. Pero, ang sinasabi namin, kaya po gusto namin maintindihan nyo yan, para po, kung halimbawa, kung hindi ka naman affected, huwag ka na magalit. Kasi parang we will save you the anger, para hindi ka na mainis. Kasi baka hindi ka naman sakop. So, mabuti na intindihin natin kung alin lang yung mga maapektuhan at hindi. So, kung ang deposit mo ay before July 1, huwag ka na magalit, hindi ka pa affected. Huwag ka na magalit. Pag nag-mature yan, edi kunin mo, wala ka ng bawas na 20%. Doon sa interest lang naman. Sa interest lang. Hindi naman babawasan yung pera mo. Pera mo yun eh. Kasi ang laki nun kung sa pera mo talaga, kung malaki yung pera mo. 20%. Ang lagay, nalugi ka pa.